Salig ko ninyo. Tistingin ko ninyo. Di ba, kano pa kistorya? Di ba, abrihan ako hinoon ang kanang gitaw ito, tambuanan sa kalangitan, o bubuan ko kamo sa mga panalangin, nga wala na igong ka, utangan sa pagdawat ani. Maigsoon, karong buntaga, I would like to share to you about God's, kanang gitaw, probing God's capability. Kana bang, ato siyang masuhito na to, o maproba, mapamatud-an na to ang kakayahan sa Diyos. Ano? Daghan kay sa Bible verses, pero pipila lang akong ihatas siya karon kay wala man tay oras nga daghan kaayo. Igor man sang humanputa. Amen? Kung atong sabton may iso ni sa Paul siya, probe me now herewith, saith the Lord. It is probing God's capability. Kung nag-ingon ang polong sino nga sulayan nato may iso, it is a great challenge of God to the people who knew Him and believing Him. Mo ni siya ang hagit sa Ginoo sa mga tao nga nagtuo sa Dios, unya nagsalig sa Dios, nakaila sa Dios. Nag-ila ba ta sa Dios? Amen. Amen. Salamat niya na. Nagtuo ba ta sa Dios? Amen. Musalig ba ta sa Dios? Mo nagipangita sa Ginoo. Kung gusto niya nga ma-prove na to ang kakayahan niya. Kung mao man niya ana, kining hagit aling ni sa ato, alang sa usag-usa na to karon. This great challenge from God is a challenge, number one, it is a challenge of our priority. Mulisod man ang kahimtang sa kalibutan na igsoon, ayaw mo kalimot, ikaw gihapon ang magpili sa imong prioridad. Dili lang tao. Bisan ako nga pastor nimo, wala ko'y kakayahan na ingnon ta ka nga, ayaw na, kiniragib. Dili. Wala tag isugo sa Ginoo magdumala sa iyong katawan nga maghari-hari. So tihan sin sakto. Tudluan nga mo ni ang sa Ginoo. Pag mutuo ka imo nang katungod. Pag ipon imo mo nang katungod. To prove God's capability maigsoon, God challenge ang Ginoo first sa atong priority. Unsa na priority? It is the quality or state of being prior. That is precedence in date, superiority in rank, position, or privilege. Mao na siya ang priority. Unsa may imong prioridad nimo? Kanang imong kagustuhan o kining kabubuton sa Dios? Depende na sa pagpili nimo. Kay sa tao kung imong sabton maigsoon, wala mo po kapugsa mo simba kag dili. Disuktihan lang ka, ayaw niyo biyaeng balang panagtigom. Pero imo ng option. Sunduan ako itong gingon sa Ginoo. Pero ganahan, mag-ikot yung tagaw ko. Karon, dili lang ko masimba, maglatagaw ra ko, maghiwa sa ko ng gusto na ako. Priority ang tawag na. Nagdepende na sa imong priority. No. Kung ang imong gitingo, ang imong tuwa ka, nagsuroy-suroy ka karon, wala ka sa simbahan. Pero kay imong prioridad yun, yung malagad ka sa Ginoo, na, himayaan mo ang Ginoo. Di usa sa paghimaya, api mo ng panagtigom. Na din ito makita maigsoon, sa atong mga gipanginahanglan naa sa tanan, ang tanan naa sa Ginoo. Tanawa na ko na, kung atong sabton, sa kalibutan, magkagrabe na. Usa sa atong paningkamutan, nga nung mo earn tag something, kaya natin mga need, natin mga basic needs, natin kita wants sa kinabuhi. Pero ay mo kalimot, bisa ka ng wants, mawala sa ato, wala problema. Ang pinaka-importante ka ng basic needs na to. Ang concern nato maigsoon kung mataas ang gasolina, di man tamang inom og gasolina. Dili ba na konsumo nato ang gasolina. Dili nato konsumo ang diesel baya. Pero nganong maapektuhan mo tas kalisod kung musaka ang diesel, musaka ang gasolina. Tungod kay ang tanan commodities maapektuhan siya. Usa sa atong mga commodities nga gikinahanglan kana essential nato ba? Pagkaon. Ug ang atong gitawag nato nga Panginoon, kanang gitawag nito pagkaon o gilimnon. Sa ato karon, dili na tanan nga mga kanang gitawag nito kanang busay or kanang gitawag falls or kanang tawag mga tubod, no? Dili na tanan tubod sa tubig karon nga safe. Dili na tungod sa polluted kanang pollution nato sa tong panahon. Ang hangin polluted na.
Labi na ato ka sa kining mga syudad-syudad yun, grabe yun. Kunya sa ato ang tubig dili na kay safe karon. Mo nang nantay reverse osmosis na ang ginagamit nato. Ako tong una mo inom ra ko na suba, bukid na tong una. Suba magkabo ra mi. Ano na? Inom na. Nakita mi ka na yung mga tubod-tubod, amo lang to na diha mi magkabo, inom ron. Agusan River, nakaya mo tubig sa Agusan River tungo ng panahon. Pag inaanon init kayo, musubside ng tubig na, magkalot rami. Mga 1 meter gikan sa nagdaloy nga tubig na, 1 meter rin, magkalot mi diha. Amo siyang tinaw niya, kabu-kabuho na mo. Inito na mo, pagpabog na mo, mo inom na pang inom na mo. Kung atong sabton maigsoon, karon dili na ka makainuna na karon og dali. Nasukad ko nag-inom na ko anang purified water na, dinigyo kumpiyansa kay nganuan, maglain akong tiyan og mabikil na usahay tag sinimana ka sa hospital, diarrhea. Sa kinabuhi maigsoon natin ang essentials. Dili pwede nga mawala ng mga essentials kay mga matay man ta kung wala na siya. Pagkaon, silbig yung kaon ay. Imno nun, sa matawa kay tubig. Apektuhan na siya kung ang oil musaka, no? Apel na siya sa mga commodities na mapektuhan. Karon, nagkinabuhi ita. Nya, dapat tingin sa inyo nga gusto unta ang mga empleyado ma-increasean sila og sweldo. Pero hiingon siya nga dili pwede nga increasean kay nga naman ang ma-out na daw sa budget. Pero ang BIR na-declare pila to ka billion ang nakuha tong March pa lang, perting dako as ilang collection ay. Nasa na padulong at tumagina sa kaban ng bayan. Pero kung ito mo fluctuate, hantong nga mo subside siya, hantong nga di lagi ka musunod sa Ginoo. Kaya nga naman, perting lisod naman yun. Nagi mga tao na gikalaban yun ang Ginoo. Kung tinuod pa na ay Diyos, nganong na ay lisod? Nganong na ay kalisdanan yun? At one time, nakamit ko dre, engineer daw siya. Nakahatag ko track siya niyan. Napasuluinin ko niya. Yan. Ako siyang giingnan ko nga, Sir, I have something to give you, sir. Ano sama na? Ako pastor ko sa Bible Baptist. Yan, akong to. Maghatag lang ko si morning leaflets. At nag-anak ko sa itong tracks. Siya ako. Di yung kumutuwa ng Ginoo karon. Kana mga term, di na siya mutuwa sa Ginoo karon. Kung sa ito patungo na sir, mutuo ka. Siya ko ko Ginoo. Kung seryoso di mo sir, nga nawala man imong pagtuo sa Ginoo. Abi naman sir, no? Simple lang kayo. Tungod daw sa kalisod. Kung di ba, engineer man ka, no? Siya o. Yung naglisod ka. O siyang tingog. Ikaw, wala mo yuta day sir. Ano siya ka? Na, may yuta. Pero lisod kayo. Bisang ang panginabuhi daw, lisod daw kayo. Ikaw, dili tingali. Ang Diyos mo'y dahilan nga nagkalisod ta. Akong giingnan ba? Kaya ang Ginoo naghatag siya libre kayo, daghan. Sunlight, libre na. Kanang moisture, libre na. Yuta, libre na. Wala man nagpabayad ang Ginoong yuta. Ang government rin nagpabayad sa ito sa yuta. Ang taxation na si yuta rin eh. Papi, ang Ginoong nalagibali nga, sige, kini, palito ni mo ng yuta ha, di silumang ko ni mo, wala eh. Pero tungkol kini governance, muna natag ibalik na anak, may tabo. Ako siya i-explainan. Niagi ang mga langgam. Ako siya din. Kailan ka ito ng local sir? Siya o. Wala langgam. Kabalo ka sila buhi na. Huwag siya matigok. Kaya nadapil mo sa rice field. Nagkabantay ka sir. Kaya sa pilapil. Kailan mo ka nakakaw, di ba? O, niya sa unahan sa pilapil na ilubig. Yung turong niya. Parehas lang yung yuta. Pero lang sila bunga. Sa imo mo, naging siya nagmalig sana nila. Sila gatiman. Ikaw kung nagtuo ka sa Ginoo itong una, sa ito pa na Diyos, asa ka na siya nga Ginoo karon sir, kaya itong pagkatao. Wa siyang tingog. Hindi sir, digid mawala ang Diyos. Kaya kung bisan kita mga tao, mga wala pa tanig kalibutan, ang Diyos mo pabilin siya nga Diyos. Nga naman, siya pinaghimo aning tanan. Kita sakop lang ta sa universo nga gihimo sa Diyos. Kung nakahimo ang universe, mga tao nga nasa universe, kabalo ang Ginoo kung unsa ka o unsay kahim kanimo. Pero basig wala lang po kamuhimo sa kabubuton niya sir.
ko siya rin. After 4 months, or 6 months maybe, nagkakita mi otro. Kaila mo po na ako ang iyang nakauban di ay, taga-mahayahay. Kita mi, kaila din mo. Siya, kuyong binito pastor. Dito, 6 months, every 6 months, makauli sila gikan silang trabaho. Sa abroad. Hindi siya, ako yung ginawa siya. Portahan na tingalay karon ba? Siya dili na kayo pastor. Ano ba? Dili kayo siya. Mo to, nagaginawa ron. Kaya alam mo si Kota. Lingo-lingo siya nga, ismile siya nga, hilaw ba? Pagka-ismile na. Siya, kalimot. Akong gishare sa imo ba? Ay, kalimutan na. Kaya mo ng panahon na makatabang ko sa imo. Salamat, Pastor. Salamat. Bro, sukan ato, ano may kita? Hingkod ka ron. Tukay na nga panahon. Amo to, buhit mo ba siya? Pero kung patay naman galing siya, kung iyang kato akong gihatag ka tracks niya, ako pang explanation ako niya, iyang nasabtan niya, nakaangkod siya kung sa first molas, one day, magkita ragyapon mi. Ikaw mo to si Kuano? Magkita ragyapon mi. Pero akong punto maiksun ba, sa atong pagkinabuhi karon, ang mga essentials na to, very important na. Bisa ba kamahal pa ni kayo? Unya, uso sa katumanan nato maikson, mulisod yun, kaya nga naman, ang mga basakan karon gipangpilingan na og mga kabato. Kaya gihimo na silang balay. Pag-unsa naman ako daghang kay balay, wa kay makaon, kit-kito nimo nang kilid. Di ba? Katumanan na sa Bible maigsoon. Kuna mo samot kalisod. Bawat ang panahon. Unya, daghan kayo ang mga trahedya sa kalibutan, daghan mo cause of sakit. Muna na mga pestilences, na famines, yan ay mga gitawag nato siya mga kamatay. Gira sa lain-lain ng mga nasod. Kita kadungog na ta, bakit may crisis karon sa oil tungod sa gira sa Bidules. Pero yun ano yung may tabo maigsoon. If we talk about our needs, no, kanang essentials maigsoon, tanawan, tagaan ta mag-example ng gihatag sa Ginoo sa Bible diri. Wala tay angay kabalakan ang essentials na to, basta naatas kabubuto niya. Nga naman, diri sa John chapter 6 verses 5 to 13, it is a story concerning about the lad. Kung nakadungog mo anang story nga tong nay 5 ka tinapay ug 2 ka gagmayng isda. Bata na siya ang nagdalaan na siya. Unya dito sa panagtigom nila maigsoon, pag abot sa kaudtuhon, ingon si Jesus Christ asa hatag ipakaon an nila. Igon ang mga apostoles, na bisan pag usato pa, bisan pag 4,000 ba kulang pa kay pakaon ani. Pero unsaon nato ni pagpakaon lang? Tay gamay pagkaon diri ning dala sa bata. 5 ka tinapay ug 2 ka gagmayng isda. Tanaw ra ko na nitabo ha. Sa diya ming abot, isa sige, palingkuran ng mga tao, ingon si Jesus Christ sa iyang mga apostoles, palingkura sila. Pagkatapos dadanang padre pagkaon. Ingon ang Bible, gihatag sa bata ang iyang baon ngadto sa apostoles ug apostoles gihatag kang Jesus Christ. Tanaw ra maigsoon, ang naa sa imuha moabot sa Ginoo, ipagamit mo sa Ginoo. Maigsoon i-multiply niya. Kung imo basahon gikan sa chapter 6 no, verses gikan sa verse 5 padung sa verse 13, ang story is this. Iyon ang pulong sa Ginoo sa dihang giampuan na sa Ginoo, pagkatapos iyang gitipik-tipik unya gihatag sa mga disciples ug ang mga disciples sa mga apostoles mo'y nagtagtag dito sa 5,000 ang mga tao. Ingon ang Bible, nakakaon ang tanan, nanubra pa. Ingon ang Ginoo, tiguman ninyo ang sobra aron walay mawala, walay masayang. Pagtapok nila maigsoon, pili na bilin. 12 na hinon ko basket. Kung atong sabton maigsoon, usay di ta katagkan, di gid ato matugkan ang kagawon sa Ginoo. Dili gid. Pero ma-prove nimo ang capability sa Ginoo. Dito, tuwas nas kami ngawan, wala sila mapalit, wala pa. Pero naay bata nga nagdala sa iyang baon para pagpaniod tong ta niya. Wa siya maniud tong iyang gihatag ngadto sa Ginoo. Pag abot sa kamot ni Jesus Christ, di-multiply. Nakakaon ang tanan, na sobra pa hinog 12 ka basket. Ingon ana ang kakayahan sa Dios, dili nato na mahimo sa kakayahan normal nga tao, dili makaya. Pero sa Dios, naatay bersikulo nga mabasa, for with God nothing shall be impossible. Ang atong pag-alagad sa Dios maigsoon, usanay siya sa mga pamaagi nga makapalipay ta sa tag-iya. Naman si kakayahan, isa, sulay ko ninyo, sulay. Tistingin.
Na kung imong matistingan na Exxon, musubay kay kas kabubuto niya, dili gid pwede nga musupa ka niya. Di ba? Ano mo proof mo? Kanang gisulti sa Ginoo nga open His windows, windows of heaven. Iha man na, dili man na ato. Kung may sa Ginoo nga mo pour out siya sa iyong blessing, nga halos wala tay igong ka butangan sa pagdawatan, iya man na, di man na ato. Kita ang nagtinguha nga maangkunan unta nato na siya. Pero dili ta makaangkunan na kung musop tas pamaagi niya. Ikada be, nakay saging, ganahan ko sa imong saging, pero ang iyong kondisyon, sige, mahatag og saging, pero nakay kondisyon ba? Kung di na ko buhaton imong kondisyon, di ko makaangkon sa imong saging. Ano na ko nakasimple? Wala for example, di gikilisod. Anak kibali, sige, kung makalabang ka anang among akong gibutang diha nga mistake, kalabang ka na niya, ikaw rin mulungis dito. Adi di ako mulungis be. Tagay na lang ko ba? Gusto gini mo, matuman mo gusto. Sa'yo naman lang pinagtang ego naman ang kamusuong anang gibutang diha niya, ikaw rin mulungis. Niya alam ko din, tagay na lang ko be. Tagay. Ingon ang tagi sa saging. Suong diya ba? Suong diya ikaw lungis. Di ko mukuha ba? Di ka mo suong, di ka mo lungis, kaya mulat yung tagaan na ka. Na di ka makaangkon sa saging, kaya mo may pamagi. Simple na ganoon na, pero di mo ka mupalo. Di ka kaangkon. Pero kung mupalo ka, ay, muna, suong ko. Buwa ko atong saging no. Diba? Makatilaw ka sa saging. Ingnan nara. Kung yan ang Ginoo nga, sulay ko ninyo. Di ba, abrihan akong tambuanan sa kalangitan. Kunya, bubuan tamo sa panalangin halos wala na igong kabutangan niya na. Capability na sa Diyos, kakayahan na sa Ginoo. Siya, tistingin ko ninyo, tistingin. Lalo ka makatisting ka, buhat taon sa procedure. Amen? Challenge na rin mo. Ang challenge na, sige, makakaon ka ng saging, basta musuong ka ng kuan, stick diha, niya, mulungis kag imo diha, isa ka makakaon. Adi magay ka musuong mo, kay gusto nimo kuhaan lagi ka, kay tangan ra ka. Ang pamagi musuong ka dito, makuha ka. Diba? Simple lang ta. Sa Ginoo mo po na, sulay ko ninyo, sulay ko. Maigsoon sa panahon ng mga lagat tagtarong sa Ginoo, nga may pagtuo. Ingon ang pulong sa Ginoo, malipay gisa sa imo ha. Kung panlitan, ikaw tagya sa saging. Na, sige. Kutong sumusuong diya, yung maglungis diya, makakaon sa saging. Yan ang ipagsuong ka na, maglungis sa saging, kuha. Makakaon diyo ka. Dahil kayo mahula tuloy ka. Tagalan ko dito ba? Kuha na lang. Magpa-senior, good ka, ba't pasok magtuman ka mo? Dahil kakatilaw saging. Kung sa saging mo kanina. Sa Ginoo, di po ka makaangkon anang, di po ka maka-experience siya ng open windows o niya, poured blessing. Kung magtuman ka sa imong gusto. Pero kung musunod ka sa pamaagi, makalungis ka sa saging dito, makakaon ka, pag-iisod mo sa saging, lamian ng saging, di man ka makaingon po na kung di ka mag-experience siya. Di man ka makaingon nga, lami ka ng saging ano niya, kaya nga naman, magkakatilaw. Manadili po ka makaingon sa pagpangalagan ka-experience siya, kag-ingon yung mga open windows sa langit, and that's privileges na opportunities na siya. Na mga favor sa Ginoo ba ihatag sa imuha. Dahil nga po sa Ginoo, poured blessing. 5 kag anak, huwag imong maangko ng maigsoon, malipay ka oy. Na din ato makita maigsoon, it is a challenge of our priority. Naka-memorize na sa Matthew 6:33, pero ang application may lisod. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto man nimong added unto you, pero wala mo ko may kondisyon. Gusto ka makatilaw sa akin, di pa ka musuong, di ka mulunggis, gusto ka na naging sa akin. Diba? Follow ka sa condition. Simple lang na, musuong lang ka na, kung malungis na ka, lisod ba na? Kaya gusto ka tagalan ko ba? Wala ko ganyan, wala na. Mulat ka ito, ayaw, follow na lang ka sa instruction. Simple na. All pa na sa Ginoo. May son, it is a challenge of our priority. Sundon ba ni mo ang Ginoo o ang imo bang kagustuhan? Ang bata may son, gihatag niya. Wala na iya. Kung nagdinala to siya, ako rin gihatag sa mama na ako, kung para paniuto na ako na. Pero wala, yung gihatag tanan. Wala nabilin sa iya. Pero ang nahitabo, nakakaon siya, nakakaon pa sila, kasi si Jesus Christ,
mga apostles, napay sobra, 12 pa yun ka basket. Maigsoon sa ako research, dili gina basket sa bata ang napuno. Basket nila ni mga apostoles, kay 12, tag-isa to lang. Sila yung maghatod ito sa mga bata. Mises, katong baon yung magpadala sa bata ba? Nanay balos. Matingag, tingali ka no? Basta ko, maibalik sa Ginoo kasi sa imong gihimo. Kung atong sabton na ikson, challenge of our priority. Priority na ito na ikson, no? Yan siya, His only meal given to Jesus for His will. Yan siya. God challenges us the priority of our tithes and offerings. Kaya usahay, di na tamata, kay listen mong kaayo. Ay, may ikson, sayop ka. Kaya ang procedure sa Ginoo, iya na, pinaagi na, makakita ka sa kapalit, kakayahan niya. Nahata ko sa kutay sa offering, pero gipakaon, magyapon mis Ginoo. Yes, kaya nga naman, iyan ang kondisyon eh. Iyan ang kondisyon. It is a challenge, no? Priority ni mo, man, muhatag ka, dili. Priority na. Imo na, priority of our tithes and offerings. God challenges the priority of our missions commitments. Napag kita tithes and offering, napag yung mission. Makaigson sa pag-unsap pa nga mga offerings, muhatag. Kung imong buhaton, ang Diyos din mo hapdan ang windows of heaven. Sa akong experience sa Maigson, tungkol na, nagsugod ko sa ministry. Ang akong budget sa pagkaon, ginapakaon ko sa Ginoo dito sa field. Wala sa akong balay. Ginapakaon ko. Hantod atong mga panahon na yung mga panahon mag-visit ko, na yung mga given ko sa dihan ako nga nag-ani silang humay, nakapagaling sila, ginapadadaan ko na 3 kilos, usahin ay 5 ka kilo. Ang Ginoo daghay pamaagi ba nga mabuhi ka kung magkinabuhi ka diha sa iya. Di mo di ka kasabot. Pero ang resulta, insakto yun. Wala ko karon kung walay Diyos na nagatiman sa ako during sa akong service. Wala ko karon. Pero naman ang Diyos nag-challenge sa ako. Ito ko, nagkuha ko sa akong support 10 pesos karong simanahan. Kuha ko ito 4, pagbalik 4. Ang nabili sa akong 10 pesos, 2 pesos. Insakto na, tithes and offering. Gina-practice mo na ako, pagka-save na ako, pagkabasa na ako na sa Bible, din nino. Sa dili din siya kung atik-atik lang din. Ako nang kikinaboy, sukat tungo na hangtod karon, maigsoon. I-apply na mo na siya. Naminyo ako, gisugan sa mundo rin. Ingon ani ra akong basis sa giving na ko. Ingon si Miss, wala problema sa kwa. Unsay imong baton sunod ko. Ayaw si tabo mo hangtod karon, kasi sa Ginoo. Di ba mo makalulo eh. Makakaon mi. Na yung mga kaigsuonan nga nasa mo. Makakaon mo sa sila. Wala pa may suka diri. Nagro di mo mga on. Kani mag-diet na kita. Mag-diet mo lang kita. Ano lang? Kaman lang. Pero dili na nawad ang kang pagkaon. Gahatag bisa mo first fruit, gahatag bisa mo missions, naghatag bisa mo tithes and offering. Napay mga pledges, unsa man tawo, napay mga igsoon mo tabangan makapadala pa mi. Pero grasya sa Ginoo wala kami powdry. Mag-abot na maigsoon, mag-abot. Grasya sa Ginoo. Nakatilaw na ko anang windows of heaven, nakatilaw na ko anang pour out ng blessing. O gusto ka, na procedure ganun Ginoo. Your priority. Now, it is a challenge of your priority. God challenges us the priority of our first fruit offerings. God challenges us the priority of our time. Asa ang atong panahon. Usay, baka matikod ko, ang mga estudyante, pag ting-eskwela, sayo silang mga mata. Kay hadlok sila malay. Ay mo kalimot, that is only for a lifetime. Ano? Mga lagat ta sa Ginoo, usay late pa ta. Kaya nga naman, wala ta magtagal sa panahon para sa pag-alagad sa Diyos. Dapat i-prioritize nato sa Ginoo. Nga naman siya naghatag og hangin nato libre. Siya naghatag kusog nato kala mo kahibulong. Tanan iyahan na sa Ginoo. Pero wala, nagdepende na sa imong priority. Amen? Hello? That's the part, that's a challenge of our priority. Si Daniel maigsoon sa chapter 6, babasa gyud mo, nagi-prioritize gyud niya ang Ginoo. Bisan sa mandate, ingon ang Bible, giingnan sa katubang nga nakikompetensya sa iya, gusto niya nga sila gipud ang mahimong labaw nga kanang gitawag nato nga leader. Din siya, Senyor Hari, kung
na karong bulana maghimo tag decree nga kung bisan kinsa nga magampo nga wala sa imong atubangan atong ipakaon sa leon, ihulog na to sa gahong sa leon. Ingon ang ari, oh sige. Di ay ang ilahang plano nga kung magampo si Daniel dili ato diha sa desare, makaon gyud siya, wala na. So kita na mahimong leader diha, puli kang Daniel. Ano man matub siya nga no vacancy, magpatay pa sa salud diha aron ni mo patente. Para gyud na ba istorya sa corporation ba. Trabaho ta. Apply ta dire, medya no vacancy niya. No vacant pa dire, no vacancy dire, wala pa vacancy dire. Magpatay ta siya og isa aron mabakantihan. Aron magkasalud ta. Gara-gara na no? Sa Bible, sa kibalay, gusto na patyon si Daniel kay nakita mo nila nga maayo nga leadership Daniel. Gusto na sila mubanos. So, nangita sila pamaagi. Kay kada adlaw nagampo si Daniel, buntag udto gabi mag-ampo si Daniel. So, dirita mangitaglik aron kan. To make the story short, tinuod dahil mo na. So, naghimog decree ang hari. Gipadagan sa tibok ingarian. O kisan kinsa nga tao nga magampo nga dili dito sa hari, ipakaon siya sa leon. Si Daniel nakabalo ana. Kay leader gud siya sa kingdom. Usa sa pinakataas siya nga kuan kining rangguhan diha sa gingarian. Nakabalo siya. Pero kabalo siya nga mas gaman na yang Dios. Ampo siya. Moro gihapon siya, ampo gihapon siya buntag udto hapon, buntag udto ampo gihapon siya. Ingon di mo leader siya. Karon ampo na ni ampo ana picturean na sa ato pa picturean na karon na proof ba. Ato di sare sinari. Di ba na mo tay decree nga mo ni mo na. Siya tanawa to. Nagampo. Wala sin mo na nagampo na. Ang hari wa siya kabalo. Nag-iila na din sa mga tauhan. Ingon ang Bible, walay nahimo si isa tong hari? Darius. Si Darius, walay nahimo si Darius, di ba? Nahimo sabto. Nahulog dito sa gahong. Pero diha nakita ang milagro. Paghulog diya sa gahong, ingon ang hari, patay ni Daniel, impas dito. Pero before nagilog siya, Daniel, ang imong Diyos nga gilagaran, muluwas mo gikan sa mga baba sa liyo. Pagkagabi, ingon ang Bible, dili gusto maminaw music ang hari. Hilong yun atong gabion. Nya tinga siya nga sa kagabion, katulpon gabion, wala yun magngulog ang liyon. Siya pumugulog ito, labi nagutuman. Ano ba? Pero yung hari, patay din si Daniel. Ikuninitan gito. Kaya hilong ang mga liyon. What pasod, busog yun sila. Yung Bible, kadlawon pa. Mingnaong ng hari sa iyong kama. Mingan to siya. Abre niya, abre. Sige siya, Daniel! Ang tubag, isa. King Darius! Live forever! Sabi na? Ingon ng hari. Uy, boys Daniel! Ipagawas! Human naman to. Human naman ang decree. Pagawas. Ang siningan sa Bible, ang kadtong mga tao nga naghimo sa kadaot ni Daniel, hasta pa ilang mga parinti mo'y gihulog dito sa gawang sa puli kang Daniel. Ingon ang Bible, wala pa gani maabot gani ang tao na sa ubos, gusab na sa leon. Ngano na protektahan si Daniel sa lion's den? Tungkol sa Diyos. Tungkol kay i-prioritize siya ang Diyos. Malisod man ang kahintang maigsoon, i-prioritize nato gyapon ang Ginoo. Kung si responsibilidad nato para sumaya sa Diyos, buhata. Di ka mahakuan pasagdan sa Ginoo. Buhaton lang nato na gawas nga i-bless ta sa Ginoo samtang buhi pa ta, dapat ay record sa langit nga kusay taon to natin mga record niyan sakto sa imayan sa Diyos. Amen? Ikaduha, it is a proving God's capability. It's a prove me now herewith, saith the Lord of hosts. It is a challenge not only for a priority, but also it is a challenge of our faith. Hagit ni sa atong pagtuo. Kung may kag nag-ila ka sa Dios, nagtuo ka sa Dios, dapat imo siya pasagdan nga mohimo siya para sa imo. Kumbaga, ikaw baboy, ikaw manok, ayaw ka balaka kung unsa kahimtang nimo diha. Kaya nga naman ang nagbuhi mo imo plaster sa imo. Dapat watang mo balaka. Ang atong pasalamatan kay ang atong gituuhan nga pulong sa Dios na tuman.
kung dili na mo tuman maigsoon, kung nakita na akong wala katumanan eh, may muhunong tao eh. Ako pa yung mumpan niya ninyo. Maigsoon, muhunong na tao, radyo binuangan, ramantaan eh. Pero sa akong kahimtang maigsoon, sa akong nasabtan, sukad tungo na hangtod karon maigsoon. Sa akong tanaw sa Bible, dili kay 1/4 na lang ang nabilin. No? Kung kaniadto, makadungog ka nga hapit na mobalik ang Ginoo, murag ang fulfillment sa Bible is 50-50 pa. Pero karon sa atong tanaw, almost 1/4 na lang sa promises sa Ginoo, sa prophecy sa Bible, ang wala pa mahuman. Pero makumpleto na siya niya nga sa process. Adisirta mo in. Kung ako na-expect ang rapture, expect na daan sa paghitabo. Nga naman, sa dili pa daw maabot ng adlaw, kinang moagi sa taning sufferings. Ang nakanindot nga sufferings maigsoon, dili kumpara impyerno. Kining kalisdanan lang sa pagkaon, sa atong kahimtang. Ano, kaya di ako matas kalibutan. Pero adisirta ilis kag lawas na di na madunot maigsoon, moagi sa taani. Salamat kay dili impyerno atong tuwan. O ni nakanindot maigsoon, nakalipay ko na luwas pa. Lipay gid ko. Ya, human ko na luwas, wala rin ko patya sa Ginoo. Gitagaan ko kahigiran nga magkinabuhi ko para mag-enjoy ko sa iyang grasya. Maigsoon kini nga buhi ta karon, grasya ni sa Dios. Dili ni kay mga tao ta, may taong bantay sa atong health dili oy. Kaya anytime pwede ka mga sakit ba yan? Nya sa dihang masakit ta, wala ta kabalo karon sa tamawayo. Wala ta kabalo anak, pero ang healing na sa Dios. Pero kung atong sabton maigsoon, it is a challenge for us, no? It is a challenge of our faith. Susihan na maigsoon kay sa kalibutan, mas grabe ka worse ang kahimtang atong mahitabo sa naguna pa nato. Tanawa, in 1 Kings chapter 17, verses 9 to 24, mabasa nato isang story maigsoon, katong ito widow woman of Sarepta. Ang story ato maigsoon, grabing init. 3.5 years ang famine ato tungod sa walay ulan. Dili sila makauma kay perting gahi ang yuta nang namuwak kanang ito nang liki sa grabe ka gahi gid sa tungkol way ulan. So tungod kay wala may tanom, wala harvest. Tungod kay wala harvest, minus ang pagkaon. Wala na famines. Na kung atong sabton na ikson yung nanay ang kahimtang ha, kung basahon nimo ang Bible, ingon ang Bible na ikson nga gikan sa Brook Chiret si kining Elijah, no? Si Elijah, ako nang hunungon tong uwak nga magdala sa imong pagkaon, unya ang tubig sa Brook Chiret, ako na panang huwawon ang kining akong hugason. Kaya na pay nagbenepisyo na sa ubos. So, wala na imo dire, wala na pa nang ilaha kay aron makailagid silang na Dios. Wala na. Pero ingon din ang Ginoo kang Elijah. Pero muadto ka sa Sarepta, to ay babaeng balo dito giandam nako. Siya imo atiman nimo pagkaon. So bakta si Elijah gikan sa Brook Chiret, do layo muna, bakta siya dito. Pagabot dito, kung sa ato pagkimaling ang panahon gikas kadlawon pa na, oy udto-udto na, tingpalingon to na sa panahon. Nakita niya itong babaeng balo, nanguha og duha ka stick, kay iya pong iyang ipaluto, inuto sa iyang harina nga mamaw ng pod. Apsan niya, siya, sister, pwede mo nga tubig? Ulaw ba ito? Siya nga, oh pwede, makainom ta ko. Sige. Paglakaw sa babae, kay mga ilang magkuha sa tubig, siya, pwede apilan ko ni mo makaon, kung sa tamat tinapay. Ingon ang babae, kung imong basahon na 1 Kings chapter 17 verses 9 to 24 muna ang context. Ingon na ang babae nga, kita ka aning duha ka stick, duha ka sangang akong kuha. Ako ni siyang isugnod dito sa akong hudno aron pagluto sa juteng harina o sa juteng oil nga nabili namo para makakaon ko o sa akong anak. Kung man ani mamamatay na mi. Mo ganang istorya sa Bible ya. But pasok mo ra gyud pod. Ingon si Elisha. Siya, unahalan ko. Sa ngalan sa Ginoo. So naghimo ang babae, way reklamo. Wala siya maging kabalo niya kang wala, way nagreklamo, basahon nimo chapter 17. Nakaw siya dito, naghimo siya tinapay. Kunya kay akong tao man eh, so giurot niya. Wala na nabilin. Ang oil nga nastibo-tibo niya, way gimix niya, pagkahuman giluto niya. Wala na nabilin. Wala iya, wala siya anak. Gihatag. Pagkahuman kaon si Elijah. Sabi no? Nya gisugo nimo
balik ang babae. Isa, tanaw man ka, paghimog inyo lang ako, pagluto para sa... Kung tingali, sukihan ka nga pagka babae, ka nga, ging nang kag, maura na. Pero wala naging ana ang babae. Tingali, balikaso pa ni mo itong, ging nang kag, maura na, nagdi mo na. Wala reklamo po. Kung mag-instruct ni Elijah, balik ang babae dito sa kusina, o nakita niya, nga ang kadaghanon sa harina o kadaghanon sa oil, ingon ang Bible, maura po gyapon, huwag mo sobra. Wala. Sumasa siya. Kini kang dudong ni, kini ako ni. Pag magluto, kaon ng bata, kaon siya. So nagkakaon ang alagad sa Ginoo. Nga na ato sa saripat, kay na instruction ang Diyos. Nga na hingobi ang babae, kay nagsulti ang babae, ang Ginoo sa babae. Gi-prepare naman niya. Karang giluto niya. Siyempre, kung naniod ko mo, ay inon ta kibalik kay murot yung kaon nila. Inon ta kay di awasig naghuy kay panihapon kay dili man sila Pilipino. Pilipino ra man ning pamamulot panihapon, no? Inon ta kibalik kay di man sila Pilipino. Inon ta lang once ani lang ang kaon lang nila kibalik. Inon ta kibalik. O sige, pagkaon ba kay muod to man ha? Pagkaon to. Nasa magikay na punta anay. Huwag kayo mabasa diyan ni reklamo babae na ingon baya ko nimo nga maorang yun to. Tingali tsamba na lang gitong gikaon na mo. Tingali ba? Di gito tsamba mo ison. E pagbalik niya sa kusina, nakita, maorang yun gihapon. Para unta to sa ihaw sa iyong anak. Pero nadugangan man si Elijah, tulo na sila. Tanaw ha? Kung imong tanawon sa tinawhanon, gamay ra ang means. Wala di kaya. Mamatay na sila human sa bata, pagkaon sa bata o sa iya. Human to ka, mamatay na sila. Pero tanawa, nadugangan pa hinon sila sa alagad sa Diyos, pero nag-sustain siya, ingon ang Bible, for 3 years. Kinsa naghimo anak? Si Elijah di ay. Dili ay. Ang Diyos nga ilagaran nila. Ang Diyos nga ilagaran nila mo kung ang Diyos nga ilagaran nato karon. So it is a challenge, no? It is a challenge proving God's capability. It is a challenge of our faith. Ang pagtuo na to maigsoon ingon ang pulo sa Ginoo, ang nahitabo sa Elijah o gatong widow woman maigsoon, it is a challenge, no? God challenges our faith to stand. Dapat mo barong kita bisag na amay kalisdanan, ay mo kalimot kato di gito basta-basta to. Gihuho na ning uwil, gimasa pa niya para sa iyang anak siya na pahuman mga taon, kumakaon na mga matay na sila. Pero wala, na-sustain sila. Ingon ang Bible, kung imo basahan, hantod nag-harvest pa sila. Kung imong sabton maikson ang 3.5 years. Kung imong sabton 3.5 years, pila ka bulan na. Sa isa ka tuig na 12 times 3, 36. Sa ba? 24, 36 plus another 6 months. 36 plus 2, plus 6 is 42 months. Maikson, ingon ang pulo sa Ginoo, hantod nag-harvest sila. Sa to pa, nahuman ang 3.5 years. Kung imong sabton maikson, nag-ulan to. Pag abot sa ulan, ingon ang pulo sa Ginoo, nag-asikaso pa sila sa yuta. Kinsa may nagtanom sa inyong humay karon nga isa ra ka adlaw nagharvest mo pagkaugma. Wala ay 3 to 4 months na siya imong sabton. Nya kung imong sabton gikan sa pagharvest imo pa nang ibulad pagkatapos imo pang i-process adis sa mabugas. Kinsay nagpakaon during sa nag preparation sila. Siyempre ang katong nastibot-tibot gihapon og tay kaina. Kinsa nagsustain na ang Diyos. Mana mo ni kakayahan sa Diyos na dili nato matukan. Mana dapat atong saligan gyapon siya. Mana bisag isa kalibo lagi ang diesel. Bisa pa 500 ang bugas, ino ta gibalik, mga igsoon, pakanon lagi hapon ta sa Ginoo. Pakanon lagi hapon ta sa Ginoo. Ligo na lang kapag to. It is a challenge, no? God challenges us faith, no? Our faith to stand. God challenges our faith to be strong. Dapat ligono na to na siya. And God challenges our faith to stay humble. Dapat na agad na siya kinaya gyapon kung tagaan man tas Ginoo, suplayan man ta dili ta angay manghinambok. Ang stay nga pulong stay humble may but pasabot dili lang kung magpaubos lang ka dili. Pag naiimuha, pag nakita nimo, uy kaloy ba ni atong silingan, wala na nabinagi mo to sila sa Ginoo, atong pahatan sila na blessing sa Ginoo. Takay. Bahin-bahin ba?
Kaya katong sa tibod-tibod, dili ito mawala. Kaya Diyos mo sustain ato, labi na nanghatag ka. Amen? Kung humble, stay humble, but pasabot, kabalo kang mutabang sa uwan. Ano man ang humble? Hambugiro ka din ka mutabang, oy! Palang mga water, pick up ninyo. Pabito mo mga lagad, dirisi ninyo. Dili na mo. Dili na stay humble. Kaya ang humble sa kasing-kasing maigsoon, kabalo siya mo pahiluna, bis pag nasayop na sila. Mo na stay humble. Nakikakayahan ka, kalimot. Pribilehiyo lang na. Dili na siya kong power na to. It is a challenge for us. It's a proof me no hermit. Sulay ko ninyo. Maigsoon, mahita ko rin. Tingali, dili man tingali. Parehag hapon sa kahimtang nila nga na tibod-tibod o dili tingali. Pero ang means ba? Ang supply sa Ginoo, di kita mawala. Ang pagkatiman niyo sa iyong mga tao. Di man tingali tabay harina na karon, bugas sa bisan tingali isa ka salmon or isa ka kilo na lang na sa mga permiso. Pagkaugma, nagyapoy sa kilo gyapon, nag-is-kilo. Dili ni siya kong magic, dili. Kahibulungan na siya mga panghitabo, pero ihatag na sa Ginoo sa imo. Ay, ingatos pastor di ay nga na magic di ay. Dili ay, walay magic ka. Bot pa sa bot, matag panahon nag-supply ang Ginoo. Amen? Ang stay humble maigsoon ka, wala ko ma-share yung sinanay mo. Wala stay humble. Kaya kung hambugiro ka, wala kung mamatay na sila. Ano, ilahat ito ng kinabuhi. And this is my life. Hindi na. Kung stay humble ta maigsoon ka, wala tamo tanaw sa unahan. Uy, hello, yan ang nila no? O, hello ka nito. Tira ka, muhulat pa sila, mga matay na sa disir ka mutabang. Sa'yo pa lang ang kalibutan karon. Pag namatay, disir ka mo mutabang. Dili, pag tawangon, buhay pa na tawanga. Amen. Amen? Kaya kung stay humble ta maigsoon ta nung kailan, oh sige, tama, pag naimahimo na imo, pag wala po na ayaw po. O, kay mahimo. Pero sa episode natin, mahimo, wala mo punta. Ayaw! Wata, stay humble. Nakabalong Ginoo si kakayahan to. Nakabalong Ginoo si nasa imo. Stay humble. Kung natas stay humble, maigsoon apel na ang pagtabang sa mga nagkinahanglan. It is a challenge for us, maigsoon. Dili ka putan, di ka pugson, pero gisultihan ta. Depende na sa imo pag-apply. It is a challenge. Prove me now. Ingon pa Ginoo. Prove me now. Sulay ko ninyo. Suntaan ninyo. Di ba abrihan ako ang tambuanan sa kalangitan? Bubuan ta mo sa mga panalangin nga wala na igong kabutangan niya. Liman ka maigsoon. Namatyan ba ining ang babae namatay ba ang bata? Imong basahon na sa unahan ani? 1 Kings chapter 17 sa unahan namatay ang bata. Nasakit na basta niya namatay. Hindi nga po siya na imo kong gialidir imo kong pahinumduman sa akong pagkamakasala ba? Iyan si Elijah. Iyan si Elijah. Sige. Amin ang manak kung namatay, isa akin na si Bobo. Iyan siya, Lord. Yung anibay ko diri, negatibo ko ng balog diri. Pagkatapos, ipatay ni mo, ibalik ang kalag, aning bata, abin. Masahon ni mo sa una, ibalik sa Ginoo ang kalag. Amen. Kung mabili ay mong kalag, mamatay mo ng lawas. Ang po siya, Ginoo. Gatiman ko aning diri, pagkatapos siya ay mong gagamit ng instrumento. Pagkatapos namatay na, makaingon siya sa nga, nagimo ko bimala sa ilaha. Kurang anak ang pagkistorya ba? Ibalik Lord, palihog. Ipakita ito nga, tinuod yun ka. Sigma ang bata. Ano? Pagkaban. Yan ang bata niyo mo. Tinuod yun kang alagad sa Ginoo. Buot pa suot pa. Tinuod yun ang Ginoo, isulti ni mo. Kinsa ba na buhi atong bata? Si Elijah. Dili, oy, ang Ginoo ba ya? Kung wala ito magaya pag-ampo, di mo dyan ito mabuhi. So Ginoo, yun gapon ng supply atong tanan. Ingon din ang babae, tinuod yun isubog yung kas Ginoo. Nga naman, di honor man sa Ginoo. Maigsoon, di man tingali ko makabuhi o patay. Pero pinigisultin ako sa napuro, kini sa Diyos. Depende na sa pag-apply niya na. Mutuo ba kang dili? Amen? Kaya basta kay ako, no, kinabuhi ko ani. Kung nakita ninyo masalawayon akong kinabuhi na ayaw mong sunod. Kaya mga daot Pero kung nakita ninyo nga, maayo man ang dagan sa kinabuhi, sundan na ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos, tinuod ka siya. Amen? It is a challenge of our faith. Then the last but not the least. Okay ba ta? Katapusan. Proving
knowing God's capability, not only our priority, not only to challenge our faith, but also it is a challenge of our obedience. Maigsoon, magkalisod ang kalibutan, pero maigsoon, ang instruction sa Ginoo klaro ba yan? Klaro yun. Ang saad sa Ginoo klaro po. Kunya, wala pa pinabasa sa Bible na sukad na makak ang Diyos. Kaya Amen. kung namakak ang Diyos, bisag isa lang diyan, nabasa na ito, muhunong na ta. Kaya basig maapil ta sa usa. Amen? Kung mutuo ka nga ang kaluwasan hatag sa Ginoo, saad sa Dios nga di na ka maimpirno, saad ba yan na? Unya ka na lang atong kahimtang sa kalibutan, di ta masuklayan. Tanaw sa Romans chapter 8 verse 32. Paliho ko sa screen, paliho. Romans chapter 8 verse 32. Unsa kalisod ni kalibutan, pero yun na po sino, he that spared not his own son. Wala gani daw niya makuli ang iyang anak, no? But delivered him up for us all. Iyang gitugyan, no? Para sa ato na itong namatay si Kristo na gitugyan niya para raw sa ato. How shall he not with him also freely give us all things? Kung sa ato pagkapagusulti, kaya na lang atong kikinhanan, dili niya mahatag, nga nahatag mga niya buktong anak, di pagkamatay para sa mga luwas na. Muna yung pagpasabutan niya. Kaya na lang atong kikinhanan sa pagkinabuhi ng Kristo na, hindi niya mahatag. Bugas? Na. Sudan? Di siya makahatag anak. Makahatag, ang akong punto ba, masupply din na sa Ginoo kung makahlipay ka sa iyo. Amen. Kaya na ganyan sa iyop ganito, pero ipakaon pagyapon to sa Diyos. Diba? Bisa pag maita, nag-faithful ko sa Ginoo, naghabi, sa iyop na to sa Ginoo, naghipakulang na to sa Ginoo. Pero nga nahantol karong buhay pumata. Ano hantol karon nakakaon magyapon ta. Ang uban mag-diet-diet ka lang ni, ganda ko ng tiyan. Kaya naman aron, dili kayo pungan. Diba? Yan naman, supply ta sa Ginoo. Naman, explain nga na po nung sino, it is a challenge of our obedience. Obedience is an act or instance of obeying. The quality or state of being obedient. Si Noah, maigson, kung imong sabton maigson, gisugo siya si Noah o himog arka. Iyon ang Genesis chapter 6, anak, verses 8 to 22. Iyon siya, Noah, nakita na ko ang tibok kalimutan, grabe na ka magkasasala. Grabe, kadautan yun. Iyon ang Ginoo. Sa ilaha, ikaw ako nakitang tarong. Paghimog arka. Sultihin sila nga nailunok na may tabo. Amin na maigso, no? Kung imong sabton ba obedience niya. Kung basahon mo ang Genesis gikan sa verse 1 padulong sa chapter 6, wala gi kayo mabasa diya maigso no kaniadto ang kalibutan nag-ulan. Wala di ay. Kung imong basahon maigso muyamog ra siya. Na isang light, muigo, pero sa ozone layer na to, pero clear siya, muigo dito init, pero moist lang, mo'y mabuhi ang mga tanong sa kalibutan. Anak di ang kalibutan to muna. Yan siya, akong abrihan ang tubig sa ibabaw, ang tubig sa ilalong, unya, dakong lunok ang mahitabuon niya Noah. Ayaw na may exol ko, yung basahon ng chapter 6, naghimo siya arka, tuas pungkay, bukid kayo, himo siya kahoy, gilabran na, abi mo, sa iyang pagbuhat, iyang asawa lang ang nagsuporta o ang tulo niya ka anak. Nya kanaminyo man niyang anak na itulokod ka babae kuyog sa ilang mama, so 8 sila tanan. Samtang yun ang puno sila, samtang naghimo sila sa arka, maigsoon, nagsulti sila sa mga tao, pero unsay gihimo sa mga tao, gibebe siya na nabuang ng tiguan nga. Siya lunok pa may iwan, mulunok pa rin na may iwan. Ano? Nya, na nabuang ng tiguan nga kayo, naghimo siya og arka. Kung saan na papaligid na ng tuwa mas babaw, bukid na ko na kayo. Naghimo siya tuwas pungkay, kaya nakabalo siya nga, dakong lunok, sulti sa Ginoo. Nya kabalo mo pila ka years gihimo niya? 100 years gihimo ang ark. Dugay na tingali kang backslide tingali. Madugay ba ng 100 years? Pura pa sa ato nangalagan ba? 10 anyos pag ka nangalagan, layo patong 100 years ay. Nya may ka di mo nagid mo balik wa man lagi. Limang kung basahan mo sa Bible, ang isa ka adlaw sa Ginoo 1,000 years na sa top. Na kung 2,000 years pa lang takaron, sa ito pa, duha pa lang kaadlaw nawala ang Ginoo sa kalibutan. Yung gusto niyo pabalik ko na yun. Nga ang gusto niya, 7 days man. Wala ta kabalo, alam, pero yun ang Ginoo, mubalik din siya. Pero gihimo niya ang ark, 100 years.
sa iyang 100 years, ang naminaw sa iyang wali, ang nagtabang sa ark, iyari yung pamilya. Tanaw na sa nahuman ang arka. Bisan nakatulong pag-guide sa mga mananap, kadaghan atong mga mananap, nakakita ako ng mga tao, wala, grabe ang mga, nalulod. Hasta ang panunod. Nanulod ganito, nanulod. Pati nga nagigay din, basta-basta din, bisa mga mananap po, gigayad sa sulod. Masahara ko doon kayong tanga, di na sayo. Niya pagkahuma pasulod sa mga mananap, hingi mo pag-isinwa, sulod na mo! Sige na kayo, magsuko na ning ulan na ba? Nadamurhin ang gibinuangan siya. Natungtong gining tiguangan, nanamuang lagi tingalin na siya. Pasunod na nagkaigap, ano na, may mag-air kong tingalin, or ano ba? Pero wala. Sinusunod balik si Noah sa arka. Pagsunod niya sa arka, ingon ang Bible, dili si Noah ang sira sa puntahan. Ang Diyos, gisira niya. My son, naghulagway po na siya sa dispensation sa time. Masura na siya, wala na. Magsunod na din ang kinatawag. Magsunod na din ang rapture, masira na. Pagkatapos, mag-great tribulation na din sa kalibutan. Kaya nakanindot, kung luwas ka, wa kay labot sa great tribulation. Kaya kuhaon mo ka diri, dadon sa kapananan. Wala na yung rapture. Amen? Na samtang wala pang rapture, muagi sa taaning sufferings. Dako ang mamahal ang presyo sa gasolina, magsitag bagulbol kay mahal kayo pero tubil ra gyapon ta. Oh, sorry yung mahal na making isda ay ala kay gitabil pa man tao po nila lang nila. Gamit mo sila gasolina. Ano? Palit gyapon ta bisan. Mahala na pahangyo tabi. Sir, grabe mahala gid kay sir, bisang palitan na. Mahal gyud hisgutan ba? Mahal na. Sige, pila na sa kilo. Ang imong mahimo sa imong isa kalibo unta 4 ka kilo nga isda, duha na lang. Kay mahal naman kay siya. So, magkadako imong gasto, gamay pag ang imong maabot sa essentials nimo. Di mo sakripisyo gyud. Di ba? Suffer gyud ka palulong, pero ay kalimot na ay rapture gihulat nato pila ka adlaw na lang. Amen? Now, ani nga pamagi, magpabilitas obedience. Kaya nga naman, it is a challenge of our obedience. Noah, nahitabo sa dihang nasirado na, nagsugod na ng patak sa ulan. Di siga ang mga tao, nanay ulan, nagulan na ito. Pila ka adlaw, ingon ang polusino, 30 days yun, no? Up to 40 days. Ulan, walay hunong, ulan, dali kayo sa akang tubig. Dahil tanaw sinatabo niya, nanagan na siya sa bukid. Noah, Abraham, ay tubig isunod na namo. Ingon din si Noah, dili na ko kaabre sa gisira sa Ginoo. Sa rapture, na ating aling makita sa imo, hala, bisa pag mugunit lagi ka, di maghapon ka mauban. Ang pinimportante, ikaw, yun mismo na relasyon sa Ginoo, aron makauban ka sa rapture. Kung dili ka naluwas karon pinay sa grasya sa Dios, wala magyapon bisag nagasimba ka karon. Bisag pag nahibala ka sa pamaagis kaluwasan, pero wa ka nakaangkon ana. Ingon ang Kolosino, markahan gud ka. Ato ra gyud nay marka mulupad. Mulupad, mulusulbong. Di mo na mulupad ano? Musulbong. Di mo kagsagdaon ka sa kawarangan, sa ining Clouds. oh. Pagkatapos sa daon niya, dado ka sa kawarangan, pagkahayahay anak. Paaki ko kasakay sa anas pa. Amen. No? Eroplano kasakay nako. Train nakasakay nako unsa pa diha. Pero kanang panganod wala ka ko sakay anak. Pulatan ako na kay rapture no hitabo. So di ka makapilan ako dili ka makaangkon kang Kristo nga first manluluwas karon. Kay moro ginay pamaagi nga makauban ka sa rapture. For ato sa affirmation, it is a challenge. God challenges us the obedience to His word. Amen? Naipulong niya, dapat sundon na to. God challenges us the obedience to His will. Napoy kabubuton ng Diyos. Naipulong niya, naikabubuton niya. Then letter C, God challenges us the obedience to His ways. Ayaw magtuman sa imong gusto. Buhata ang iyang gusto. Ang imong pamaagi, buhata ang pamaagi sa Diyos. Nga naman, wala ta kabalo sa unahan na to, pero kabalo na siya daan sa ato. Na. As may ito musunod na siyang kabubuton, huwag siya yung pamaagi. Kaya nga naman, dito sa unahan na anak, ang giandam sa Ginoo para sa ato. Makalisod man ang kalibutan maigsoon, ay gyud mo kalimot, dili mo usab ang atong Dios. Mo na nakanindot. Natay mga balatian karon, sige lang. Kung ilisan na taglawas ka di marunot, di naman ta mamatay, di na punta masakit. Pero nakanindot ana maigsoon, makaandam ta anak karon. Dili na unya. Kay kung unya na ka man ganun dito, mamatay na ka, wala na cross. Kaya wala na balikan.
Ang taong namatay, ang taong dato nga namatay siya, na impyerno siya, wala na siya kagawas. Sugo pa niya sa Lazarus, pabalikan dito sa kalibutan, ito yung akong maigsoon, 5 ka igsoon lalaki nga pasimuan niya pas impyerno. Siya wala na. Ang naadiha, di na pwede manidiri. Ang naanam, di na pwede manadiha. Lamaw na di na mabalik sa kalibutan. Wala nag-i-exit maigsoon. Wala, karon na gina, kung di ka karon nga pumaluwas, dapat makaangkon ka sa kaluwasan sa imong kalakaron. Ano man, gasara na sa Diyos.